So ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si Spoiler Chapter 1097. Pero ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. At syempre ay huwag niyo pong kalimutan i-follow rin itong si Facebook page natin. So yung link nito ay nandiyan lang sa may comment section, so pakicheck na lang yan guys. At ayan, ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa hari ng Sorbet Kingdom dahil nagtalaga siya ng malaking tax dyan sa kanyang mga citizen para pambayad ng tribute naman dito sa world government. So ang ginawa ng hari ng Sorbet Kingdom ay itong kanyang bansa, hinati niya yan sa dalawa para ma-reduce nga raw yung tinatawag na heavenly tribute. So siguro para nga mahati yung bayad ganyan. So ang nangyari dito, itong isang section o itong isang part ng kanyang bansa ay naging protected yan ng state habang yung isang part naman ay naging outlaw. At so now, itong si Kuma, dyan siya napunta sa may outlaw section o sa may outlaw part ng kanyang bansa. At so pagkatapos niyan ay talo naman dito yan kay Dragon at saka kay Ivan na dahil makikita nga na etong dalawa ay pinamumunuan nila itong grupo na kung tawagin ay Freedom Fighters. So hindi pa siya Revolutionary Army, Freedom Fighters pa lang yan. At eto nga yung pinag-uusapan ni Dragon at saka ni Dr. Vegapunk nung sa mga nakalipas na chapter. So dyan sana gustong ayain ni Dragon si Dr. Vegapunk pero tumanggi nga etong si Dr. Vegapunk. But anyways, ay going back, itong Freedom Fighters ay inatake nila yung Sorbet Kingdom at pinatalsik itong hari sa kanyang pwesto. So ibig sabihin tinanggalan nila ng pwesto o tinanggal nila sa pagiging hari itong hari na to kasi nga napakasalbahe niyan. But then ay pagkatapos nito ay dito na nga sumali itong si Kuma sa Freedom Fighters. At then ay pagkatapos nga ng pagsali ni Kuma dyan sa Freedom Fighters ay talo naman dito yan kay Dragon na dahil may kita nga natin yung past na neto ni Dragon. At dito ay sinasabi na etong si Dragon nga ay talagang Navy pala dati yan. Pero nang makita ni Dragon na walang justice dyan sa Navy ay dito na nga siya umalis sa pagiging Navy. At so ngayon ay not sure pa kung ano yung nauna, yung insidente ba dun sa Ohara, yung ginawang buster call doon o yung pagka-quit neto ni Dragon dyan na sa Navy. Kasi yung iba sinasabi na kaya nag-quit etong si Dragon sa pagiging Navy kasi nga nakita niya, nasaksihan niya yung ginawang pagsira ng Marines nga doon sa may Ohara. So kaya nag-quit etong si Dragon. Pero yun nga ay not sure pa naman kung ano yung nauna sa dalawa, yung pag-quit ni Dragon o yung ginawang pagsira ng Navy doon na sa may Ohara. But then ay pagkatapos niyan ay talon ulit dito yan kay Kuma at saka dito kay Genie na rin dahil makikita nga na 14 years ago etong dalawa naging commander na sila dyan sa Revolutionary Army. So ayun, yung Freedom Fighters ngayon ay naging Revolutionary Army na nga at naging commander na etong dalawa na to. But suddenly, etong si Dragon ay nakatanggap siya ng balita na etong si Genie ay kinidnap nga raw yan. But then ay pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang etong spoiler na to. Pero balikan muna natin etong patungkol kay Dragon, kung paano kumalat yung mga theory na etong si Dragon nga ay dating miyembro yan ng Marines tapos nag-quit lang. At dito nga yan nagsimula sa litrato na to. So dito sinasabi na itong lalaki na to, eto si Dragon nung binata pa siya, yan kita nga nakasama siya sa mga Marines, nakasuot pa siya ng sombrero ng mga Marines. At so ayan ay tama nga yung theory guys na kumakalat nga dati na etong si Dragon ay dati nga yung Marine at sinasabi nga na baka magkatotoo pa yung maganap pa etong meme na nga na to na yan binabanatan o kinakalaban ni Dragon etong si Akainu.
Akainu. Pero may nagawa nga akong video guys patungkol dito sa sinasabi na hindi mapipigilan na paglalaban o pagharap ni Dragon at saka nga nito ni Akainu. At so ayan, ay kung trip nyo ay panoorin nyo muna itong maigsing clip na to kung bakit nga sinasabi na maglalaban itong si Dragon at saka nga itong si Akainu. At talagang hindi nga raw may iwasan yung pagtatagpo ng dalawa na yan. So clip lang muna, pero siguro yung full video nito, yung link niyan ay iwan ko na lang dyan sa may comment section. Pero, yung sa pagdating naman dito kay Akainu, ay ano nga ba yung connection niya pagdating naman dito kay Dragon? So balikan natin, etong nangyaring laban sa pagitan ni Akainu at saka nga ni Jinbei during nung sa gera sa may Marineford. So dito ay mapapansin nyo nga na etong si Akainu, hindi niya tinatawag sa pangalan etong si Luffy. At kapag i-mention niya si Luffy, ang lagi niya lang binabanggit dyan, Dragon-san. At dito nga sa laban nilang dalawa ni Jinbei, ang sinasabi lang ni Akainu kay Jinbei na ibigay ni Jinbei sa kanya itong anak ni Dragon. So parang all throughout ng arc na to, laging ganyan lang yung binabanggit ni Akainu kapag si Luffy na yung babanggitin niya. So meaning ay mas mabigat nga raw at mas mahalaga kay Akainu yung katotohanan na etong si Luffy ay anak ni Dragon kaysa sa pagiging isang supernova. So kaya nga yung iba ay sinasabi noon pa man din na etong si Akainu, malalim na talaga yung hugot niya dito pagdating kay Dragon. Kasi nga, siya yung laging minimension nito ni Akainu. At so now, alam naman natin na etong si Garp, gusto niya nga na maging isang marine etong si Dragon. Pero hindi nga nangyari yon, at instead, ang nangyari pa, etong si Dragon, naging leader pa ng Revolutionary Army na siyang kumakalaban sa world government. So ngayon ganito, marami na nga theory lumalabas na etong si Dragon ay dating araw yang marine. So hindi pa naman yan confirmed kasi nga theory pa lang. Pero marami nga nagsasabi na etong si Akainu at saka si Dragon ay magkasama sila sa may marine during nung training pa lang nila. So assuming yan na etong si Dragon ay kabila nga kasama siya sa may marine. Kaya nga, pinaniniwalaan ngayon ng marami na hindi naman daw kaya baka etong dalawa si Akainu at saka etong si Dragon ay malapit na magkaibigan. Pero since na etong si Dragon nga ay tumalikod sa mga marines at gumawa pa ng sariling grupo yung Revolutionary Army nga para labanan etong world government, kaya naman dito na nagalit ng husto itong si Akainu laban nga dyan kay Dragon. So back ngayon sa present ay since na etong si Kuma nga ay nakatagpo niya etong si Akainu, at etong si Akainu ay seemingly hahantingin niya na etong si Kuma ngayon dyan. Kaya pinaniniwalaan ngayon ng marami at inaasahan na nga ng marami na mataas-taas yung possibility niya na etong si Akainu at saka etong si Dragon ay magkakatagpo nga sila at maglalaban na finally etong dalawa na to. At so ayan, ay hanggang dito nga lang guys muna itong video natin, at kapag lumabas na yung si full chapter na ito ni 1097 ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan. At eto nga, ay huwag niyo nga pong kalimutan mag-iwan ng like at pakifollow na rin itong si Facebook page natin. So yung link nga nito ay nandiyan lang sa may comment section. So yan lang naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.